Inaantok pa ako, pero hindi na ako makatulog. Parang iniisip ko na agad na mag-aaral ako, kailangan ko mag-aaral. Tsaka alas 8 na, time ko ay alas 12. So, mag-almusal na muna tayo for today at tsaka mag-advance reading para sa ating subjects. Binabasa ko kagabi yung world history. Grabe, inantok ako bigla. Naisip ka, may realizations lang ako na kaya hindi ako pwede antok sa subject na to kasi paano ko to ituturo in the future kung ako mismo inaantok, diba? Kaya dapat ilagay ko na yung sarili ko na I want to envision myself teaching that subject, and sa ngayon, I want to study it without trying to fall asleep. Pero sa totoo lang, nakakaantok talaga. Guess ko kayo mga students pa rin naman kagaya nyo. Pero, you know what I mean. Yes. It's actually our 4th week of sophomore year. 4th week na, guys. Sana napanood nyo na. Sana napanood nyo na yung aking Sophomore Diaries episode 1, 2, 3. 4 na to ngayon. So, mag-aalmusal naman tayo. Nagpapainit pa ako ng tubig. Ito, binili ko kagahapon. Pati toasted choco. Wala na akong vlog kahapon. Kahapon ako lumawas. Diretso dito sa Lakban. Eh, ang dami nangyari kahapon. Nag-quiz kami and such. Nag-meeting. Ang dami nangyari. Kaya wala nang time para mag-vlog. Pero may mga clips naman ako. Kung ano nangyari kahapon. Konti nga lang. Hindi yung as in talaga na vlog to the max. Hindi ako baka magsawa kayo manood kapag vlog to the max ang ginawa. Kung mukha ako yung cheers. Hindi tala. Nausok-usok. Dalawa yung binili kong panderegla. Panderegla? Ano bang tawag sa inyo? Iba't iba kasi ang tawag in different municipalities is kagaya dito sa Lakban, parang nalimutan ko yung term kung anong tawag sa panderegla. Nasabi sa akin ng kaibigan kong taga-Lakban. Kasi once, kumain ako ng panderegla sa school, tapos nagkatanungan kami kung anong tawag namin on our hometown. So, namin sa Lucena, panderegla. Nakasanayan. Ewan ko lang sa ibang place. Nalimutan ko yung sinabi niya. Tanong ko mamaya. Kain guys. Almusal. Bored ako eh. Nilabas ko kahapon ito yung module. Yung module na binigay sa akin ni sir. Yung pinapotocopy ko para sa pinapotocopy namin para sa mga classmate duty, yung secretary. Photocopy nito. Like, parang i-discuss namin dito is about the Stone Age and civilizations. World history kasi siya. So, dati nag-Asian studies na kami, which we tackled about the civilization, different types of civilization from Mesopotamia, which is the earliest civilization, to, Chinese, Japanese, Korean, tapos may harap doon sa ang dami. Indus Valley Civilization, basta sobrang dami kayo, sobrang dami. Kailangan i-master yun talaga. 1.5 lang ako doon. Aminado naman ako na I tried my best, but I guess my best wasn't good enough. Kasi ang dami niya talaga, tapos parang wala ka pang foundation about dun sa topic na yun. Parang wala ka pang alam dun sa topic na yun. Kaya kayo kung mag-social studies kayo, dapat may alam na kayo sa history. Kasi para makasabay kayo, na para bang ang hirap kasi makasabay sa lesson na hindi naman alam kung ano yung pinag-usapan. Kaya much better if alam niyo yung context, alam niyo lahat. Hindi ko naman sinasabi na alamin niyo lahat in just one day kasi hindi naman talaga applicable sa lahat yun na parang aralin iskan mo lahat yan in just one day. No! Kasi learning is lifelong. Lalo na sa history kung dapat magkaroon ka ng araw. For example, Mesopotamia civilization ngayon ang aaralin mo ngayong week na to. Next week, Indus Valley Civilization. Next week, iba naman. The history about the Chinese. O, kasunod naman, Korea. Bakit naghiwalay ang Korea at South Korea? Ano yun? Dapat with timeline. Para hindi mag-ano sa utak mo.
Kasi natest ko yun eh, kasi nung time na discussion siya about dun sa arrival of Magellan here in the Philippines. Tapos yung about kay, yung Magellan na lapu-laputing dun sa Limasawa Island and such. Nakasabay ako sa discussion te kasi alam ko yun. Na hindi ako aantukin kasi alam ko yun. Nakakasabay ako. Pero kung hindi ko alam yun, aantukin ako. Diba? At saka hindi ka magiging interesado dun sa topic kasi hindi ka makasabay kasi hindi mo alam. Kaya much better if alam mo, di ba? Pero okay lang din naman na hindi mo alam. At least, meron kang new knowledge. Pero mas maganda kung may stock knowledge ka na mabibuild mo noon. Tapos, magkakaroon ka ng new knowledge to that prior knowledge. Prior knowledge, stock knowledge, to new knowledge. Tapos, ma-applicable mo pa yun sa future. Diba? Pero halimbawa, the concept of globalization, ang alam mo lang dun is about the exchange of goods and services to another countries. Dati, nung grade 10, yun lang alam mo. Pero ngayong grade 11, nalaman mo na, globalization pala has a worldwide impact na nakakatulong to sa iba't ibang bansa kasi ito yung nagpapaunlad sa ekonomiya. Because hindi lang goods and services, pati yung tao, because of migration. Our overseas Filipino workers has a major factor in our economy. Kasi syempre, because of the taxes na inuwi nila dito sa Pilipinas kapag nagpapadala sila sa families nila, it contributed to the gross domestic product of the Philippines, the GDP, and such. At kung ano pa. Yun. Tapos, yung grade 12, pagpasok ng internet, nalaman mo naman na internet. So, pasok din siya sa globalization kasi through the use of internet, we can have an exchange of ideas, knowledge, information that we can use in our studies. Yun, pagpapalitan ng mga like for example, yung mga vlogs. Di ba nakikita natin yung mga vlogs nila sa iba't ibang dako ng mundo? Kung ano ba yung meron sa ibang bansa na wala sa Pilipinas, ganyan. May explore natin siya without actually being there. But through watching, parang na-explore na natin siya. Kasi napapanood natin eh. Like, yung feeling ay parang naandun ka sa place kahit wala ka naman doon. Nababader ba kayo kasi nakain ako habang nakain? Nagsusulita. Wala. Parang kasi gusto ko lang mag-yap. Tsaka sobrang tahimik dito sa bayan. Naka-board. Tsaka ayoko na ngayon I wanted to lessen my screen time in my social media platforms like Facebook, YouTube, Instagram. Not YouTube. Yan sa YouTube ko. Nakatulong siya sa akin. Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Para kasing yung mga nalabas sa algorithm ko is parang nakaka-influence sa way of thinking ko. Like, for example, about the context of psychology, may mga ganito, ganyan. Na parang marirealize ko ba na, parang ganito. Pero, in the perspective of the other person, hindi naman ganito. Kasi it's not applicable for all. So, parang medyo na-influensyahan din ng way of thinking mo. So, yung mga nalabas-labas about love. Naka-overthink siya kaya. I want to lessen things. I wanted to prioritize my peace of mind. Kaya, it's important to lessen your screen time in social media. Kung alam mo na nakaka-affect na sa sa'yo. Kaya, I wanted to, cultivate my potential by studying. Kasi wala namang mawawala kung magbabasa ka, te. Effort. Yung effort naman na yan, short term lang yan. Ngayon, maaring magbasa ka ngayong araw na ito, ngayong linggong ito. Pero, yung nalaman mo naman, yung kaalaman na nag-gain mo from that weeks of learning, lifelong siya, long term siya. So, it's best na mag-aaral ka naman instead of scrolling down to social media platforms. Pero nasa sa'yo din naman kasi yun. Ako kasi, I'm a second year college students and papalapit na ang third year, nagtitesis na, fourth year, na parang, I don't want to waste my time over some things that I will not benefit. Then, I wanted to, I want to make something out of myself. Ganun. Dami kong yap. 13 minutes na. Okay guys, tama na muna yan. Madami na akong nayap. Madami na akong information na na-share. Wow. Example lang naman din yun, guys. Example. Don't take it seriously. Yun ay, disclaimer guys. Yun ay mga nalalaman ko about this context because I'm a social studies major.
share lang ako ng information based on what I know. Lagyan ko pa ng references. Yes. Sobrang busy ko nito. Nagawa ko pa mag-vlog. Pero kaya naman kasi yun kung gugustuhin mo. Kahit busy ka. Pa. You can make time if you want to do something for yourself. So, mamaya muna guys. Babasa na muna ako. Yun guys, may na-realize ako while reading. Binabasa ko kasi ay yung ito, sa Aralin 16. By the way, libre to ng kapatid ko. Nasa akin lang. Di niya naman binabasa. Ito ko na lang. Ayun, anyways, dito sa Aralin 16, mga relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya. So, nasa Timog Asya pa lamang tayo. Andito sa Hinduism at Buddhism pa lang ako. Pero alam ko naman na to. Just a little recap about this topic. So, dito sa nabasa ko dito na, di ba si Siddhartha Gautama, which is si Buddha, the Enlightened One, the founder of the religion Buddhism. So, nakatira siya sa sa Nepal. Sa Nepal, sa Kapilavastu sa Nepal. Doon siya nakatira, doon yung kaharian nila. So, dito, paano ko ba siya ikakwento? Natatakot yung parents niya na kapag lumabas si Buddha sa kanilang kaharian is makikita niya yung realidad ng buhay at saka eventually, kapag natauhan si Buddha, nakita niya yung realidad sa labas ng kanilang kaharian is aalis siya sa trono. Aalis siya sa kaharian. Yun yung takot ng parents ni Buddha. So, na-realize ko dito na yung kung ano yung kinakatakutan mo, yun yung nangyayari. Like, parang what you fear is what you manifested in. Like, natatakot ka na mangyari yun. Pero, eventually, nangyari siya. Diba? Like, parang may thought ako dito ngayon na na-realize ko na takot ka sa isang bagay. Pero eventually, yun yung nangyayari. Yun yung ibinibigay sa'yo ni Lord. So, dun ba papasok yung concept na face your fear? Because what you fear already came? Ganun. Like, huh? Do you get what I mean? Pero kasi, ko pa yun. Na-realize ko pa siya dito sa topic. Tapos, in our life, what we fear the most, yun din yung nangyayari. Oh, diba? Yeah, darating din yung punta na you have to face your fear when that fear already came. Kung ano yung kinakatakutan mo. Kaya, huwag ka matakot. Take the risk na lang. Ganun. Para hindi mangyari yung kinakatakutan mo. Like, kasi sa akin, in my personal experience, may sign na, may binigay na sa akin may sign na binigay sa akin si Lord na na sa MMW namin, sa Mathematics in the Modern World, ay each group ay meron secretary at leader. Ako naging secretary. Nung first year yun naging secretary ako, tapos tapos na yon. Yun pala, preparation na pala yun sa akin ni Lord na na magiging secretary pala ako ng klase ngayon. Na parang, may connection, di ba? At saka, ang kinatatakutan ko that time is ayoko na maging officer nga. Yun nga, nasabi ko na din yan sa inyo. Kinakatakutan ko na talaga yung pagiging officer na yan because of too much responsibilities. Na parang gusto ko na muna unahan yung sarili ko. Ganon kasi, simula elementary ba naman, officer ako. Siyempre, naboburnout din naman ako. Siyempre, napapagod na din naman ako. Parang, I have done a lot of things for my classmate, my school, and such. Like, parang it's time for me to focus on myself. Pero, hindi ako binibigyan ng pagkakataon na yun. Na mag-focus sa sarili ko, sa ACADS ko. Parang, binibigay sa akin na sinasabi sa akin ni Lord na, ay hindi, maglingkod ka sa kaklase mo. Yun yung kinatatakutan ko Pero yun yung binigay. Kaya huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Kasi yun yung ibibigay sa'yo. Yun yung mangyayari.
Na parang connection. Na-realize ko lang yun guys. Magbabasa na huli ako.